Welcome naman ulit sa ating panibagong video. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay transposition or pag-transpose. Transpose. So, kung tatanungin niyo ako, bakit po ate kailangan natin ito pag-aaralan? Bakit hindi na lang tayo direct na agad tayo sa pangalan ito? Sa pag-strum, sa pag-gitara, sa pag-ganito ganyan. Well, the reason kung bakit ko tuturo sa inyo ng mas maaga, kasi for your benefit din naman to, ay para pag kunyari, nag-gig kayo in the future, o kaya nagsumama kayo sa isang banda, tapos nakita nyo at nalaman nyo na yung vocalista nyo ay kunyari, is either mas mataas o mas mababa yung boses niya, tapos yung key nyo hindi sa kanya, hindi jamming sa kanya, o hindi swak sa kanya. At least, bilang isang musician, alam mo kung paano mo itatranspose o paano mo babaguhin yung key na aayon doon sa vocalista nyo. Ang hirap naman kasi na kapag kunwari, kakanta kayo ng isang kanta, tapos sobrang taas pala doon sa vocalista nyo o sobrang baba sa vocalista nyo. At least, kaya nyong mag-transpose. Isa to sa mga skills na hinahanap din or kailangan natin bilang isang musician. So, for now, balik ulit tayo sa ating board. So, ito, same pa din tayo. Ang chords pa din natin ay from C to B or A to G. So, ayan. So, kaya dahil magka-transpose na tayo, meron ako nakahanda dito na mga chords at saan natin siya ita-transpose. So, for everyone, ito yung mga mangyayari. So, ito ang ating chords. E, B, C sharp, minor, A. So, para sa mga nakakalam, ito po ang chords ng magbalik. Madaya pa tong chords eh. Pwede rin ito sa toyang. Depende na lang kung anong gusto mong trip na kanta. Pero ito yung mga kanta. Ito yung mga chords niya. So, itatranspose natin siya from E to D. So, ibig sabihin, kailangan niyang, hindi ko alam kung tumaas o mga bata eh, pero parang tingin ko tumaas ata. So, ito na siya. E to D. So, paano una yung gagawin natin? Ang una natin gagawin is bibilangan muna natin kung ilan yung difference E to D. Okay? Ayan. Sana makita ko din. Sabi, ang original key natin ay E. Tapos, kailangan natin siyang gawin D. So, ano gagawin natin? Bibilangin mo natin. From E, ito yung E natin, bibilang tayo pababa. 1, 2. So, ibig sabihin, pagitan ng E sa D ay 2. So, paano na gagawin natin ngayon? Dahil nakuha na natin kung ilan yung pagitan, ngayon, pagdating dito sa pangalawang chords natin, which is sa B, ganun lang din ulit ang gagawin natin. Magsisimula tayo sa B. Hindi tayo magsisimula sa D. Okay? Sa B. So, from here, ito yung chords natin, diba? B. Mag-move ka lang ulit ng 2, pababa. Kasi yun yung pagitan ng, yun yung kailangan natin i-transpose eh. So, B, 1, 2. So, magiging A. Gets? Oh. Again, from C sharp, ito yung chords natin ulit. C sharp. So, hanapin nyo yung C sharp. Hindi kayo manggagaling sa A. Na ibababa nyo lang na ibababa. No. Kailangan siya, kung ano yung given na chords, doon kayo magbabase. So, D, from E, ginawa natin siyang D. Given na to. Yung B, kasi ayun yung pangalawang chords. Pinaba natin siya ng 2, kaya naging A. Ngayon, itong C sharp, ibababa ulit natin ng 2. Kasi hindi yun yung chords niya. So, from here, yung C sharp natin, di ba? C sharp. 1, 2. Kasi para sa yung, ito pala yung 2. Ito yung 2. So, ano mangyayari? B. Pero dahil nakita natin na may minor, magiging minor siya. Hindi natin kukunin yung sharp. Kasi wala naman, magkaiba yung B sharp minor sa B minor. At saka hindi natin ginagamit ang B sharp
Kasi pag ginamit B sharp, C lang din yun. Pag ginamit B sharp minor, ibig sabihin, C minor lang yun. Okay? So, mamaya explain ko yan. So, okay na tayo. Meron na tayong pangatlo. D, A, B. So, ang kukunin na lang natin ay A. So, from A, 1, 2. So, G. So, ngayon, kung titignan natin, ang bago ng chords niya from E to D ay, kung una, E, B minor, C sharp, A, magiging D, A, B minor, G. Gets? O, at least, kung sakaling hindi pa rin talaga kayo na gets, try naman natin yung G. Ayusin ko lang yung chord. Basta lagi nga lang tatandaan, guys. Ang pagta-transpose is inuurong nyo lang from the original key dun sa key na gusto nyong gawin. It's either pataas o pababa. Pero, ang magiging ano natin is given, ito ang laging given. Dito kayo lagi mag-base kung ano yung pinaka-chords na gagamitin nyo. Tapos yung itatranspose nyo, depende na yun sa vocalist nyo. Kung saan, kunyari, sa singer nyo, na kunyari, sasabihin niya, ito yung original chords natin, E, B minor, C, A. Kaso, masyadong mababa sa akin. Kailangan ko siyang taasan. Taasan natin, gawin natin G. Ayan. So, ngayon, ganun ulit. Katulad ng ginawa natin kanina, bibilangan lang ulit natin kung ano yung difference from from E to G. So, kung kanina, bababa, ngayon mukhang magiging pataas naman tayo. Kasi ito yung original key natin. Pupunta tayo dito sa G. So, ilan naman to? 1, 2, 3. So, ibig sabihin, tatlo yung magiging move natin. Kung ito, negative, kasi sabihin na lang natin negative, kasi pababa siya. Ito, positive, kasi pag ganun siya. Ayan, positive. So, ngayon, nakuha na natin yung chords. Unang, kung ilan yung pagitan niya, yung space niya, or kung saan natin siya tatatranspose. Balik ulit tayo sa chords natin. Ganun lang ulit. So, E to G. Balik ulit tayo sa B. Kasi yung chords natin eh. Tapos, magbibilang lang tayo ng pataas. So, from B, 1. 1. Kasi parehas lang naman. 2. 3. So, ang next nating chords ay magiging D. Okay? I hope you're following me. Next, sabi nga C sharp minor. Tapos, ang gusto niya mangyari, itatranspose natin sa key of G. So, from C sharp, plus 3 tayo. Dito tayo sa C sharp. C sharp. Add mo lang ng tatlo. 1, 2, 3. So, nasa E na tayo. Diba? C sharp. 1, 2, 3. So, E. May kasama siyang minor. Malaki minor. Diba? Tapos, G. So, G. Hindi. Ito pala A. A ang ating original chords. So, A, mag-add ka lang ng tatlo ulit. So, from A, 1, 2, 3. So, ito yung chords. So, ang magiging bagong chords mo from E, B minor, C, A, ay magiging G, D, E minor, C. Gets? Kaya lang siya. Maglilipat lang tayo na maglilipat. Kumbaga, add or minus lang yan. Depende kung ano yung chords na kukunin natin. So, last, I hope sana nagigets na siya. If meron kayong question, don't hesitate to message our GC para at least pati yung iba na nagugulhan ng same question ay malinawan din. Pero kung sakaling hindi nyo talaga kaya at gusto nyo ay private naman, wala namang problema sa akin. Pero, i-share ko lang yun sa GC natin para at least, tawag dito, aware din yung iba kung ano yung mga common na tanong nyo. So, bura. Burahin na natin.
So, last na tayo. Ayan. Nabura ko lang din yung ano. Oh, okay na ha. Ang next natin ay A. So, ano mangyari? Bibilangan natin yung pagitan ng E to A. Okay. Bilang muna tayo. Yun yung una natin laging gagawin. Ilan yung bibilangin natin para at hindi tayo mahirapan. So, from A, bilangan natin. From E to A. So, bilang tayo. Ito yung E. 1, F sharp, 2, G, E sharp, A. So, ilan? 1, 2, 3, 4, 5. So, plus 5 ang gagawin natin. Gets? Kasi, ang difference ng E to A ay 5 daw. So, ganun lang din gagawin natin. From B, mag-add lang tayo or magbibilang lang tayo ng 5 to the right to the right or pa-plus para makuha natin yung text natin na magiging chords niya. So, from B, bilang tayo. Sabi dito, ito na yung 1 kasi parehas naman siya C. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang next nating chords from B ay magiging E. E. Sunod. Next natin ay C sharp. Magbibilang ulit tayo ng 5. Kasi 5 nga yung pagitan nilang dalawa. So, hanapin yung C sharp. Yung C sharp, diba? Hanap tayo ng 5 ulit. So, bilang ulit tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, magiging F sharp minor. F sharp minor. Bali yung minor, binababa lang natin siya kasi from the given. Oh, last. A plus 5. So, from here, bilang tayo ulit ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. D. So, ibig sabihin, itatranspose natin ang E to A ay plus 5 at ang magiging bagong chords niya ay A, E, F sharp minor, D from this original chords or original natin, line, mga chords. So, yan, meron na tayong tatlong example. Isang pa-left, isang right. So, kung may question pa kayo, paulit-ulitin nyo lang to. Kung talaga hindi nyo na-gets at kailangan pa ng another example, please don't hesitate to message. Okay? So, yun ang ating, so, next naman natin ang pag-uusapan ay more on practical na tayo. Strumming at mga chords na ang pag-uusapan natin sa gitara. Yes! Practical. So, see you on Wednesday. Bye!